Ang kalooban ng Diyos Ama ay pakinggan natin si Jesus. Ang pakikinig ang umpisa ng pananampalataya at ito naman ang umpisa ng pagsunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naruroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay listen. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, sana po kayo'y makasama rin sa ating gabi-gabing Rosary Crusade tuwing alas 8:30 ng gabi dito sa ating programa sa Word of the Day. Philippine Time, 8:30 p.m. Gabi-gabi po yan. At sana po, baka kayo ay may kakayanan na sumama rin sa pilgrimage sa Europe sa darating na October. Meron na lang pong ilang nalalabing slots na pwede nyong lagyan ng inyong mga detalye para makasama sa ating pilgrimage this October. Dahil next year, hindi ho ako mag-organize ng pilgrimage sa Europe dahil sa napakaraming pilgrims ang magpupunta next year sa Europe dahil sa Jubilee of Hope. Kaya it's the best time to go there in preparation for the Great Jubilee sa susunod na taon. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang Feast of the Transfiguration of the Lord, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. At napakahalaga na pakinggan natin ang ating Ebanghelyo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. At gusto kong bigyang diin yung salita ng Ama, ang tinig ng Ama na nagsasabing, "This is my beloved Son, listen to Him." Mga kapatid, take note of the word, listen. It's a command. No? Inuutusan tayo ng Diyos Ama na makinig kay Jesus, which means this is the will of God. This is the will of the Father, na tayong lahat ay matutong makinig kay Jesus. And sabi ni St. Paul, faith comes by hearing. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya napakahalaga ng pakikinig. So, we listen upang sa ganoon tayo ay sumampalataya. Bakit tayo ay mahina ang pananampalataya o walang pananampalataya o hindi matibay ang pananampalataya? Dahil sa ating kakulangan ng pakikinig sa tinig ni Jesus, sa tinig ng Diyos. And that is why ito yung bilin ng Ama. Listen to Jesus.
listen to His Son, listen to Him. Makinig tayo. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin yung ating sarili. Gaano ba tayo katibay sa pananampalataya? Narinig natin sa gospel natin ngayong araw na ito, no? Na ang Panginoon ay nagbagong anyo at gusto ng mga alagad nung masaksihan nila yung kadakilaan ng Diyos. Aba, gusto na nilang magtayo ng tent doon at doon na manirahan. Pero hindi ito yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ipahayag ang Kanyang salita. Dahil sa pagpapahayag, dapat nakikinig tayo. Sa ating pakikinig sa Kanyang salita, tayo ay lumalalim ang pananampalataya sa Kanya. Kaya napakahalaga, no, ng pakikinig, mga kapatid, that we listen first to Jesus. We listen to the Word of God. We listen to Him. Why? Hindi tayo lulukuhin ng Diyos. Dahil si Jesus ang Kanyang anak. At kapag tayo ay sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesus, dadalhin niya tayo sa Ama. Dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. At ito yung napakahalagang maunawaan natin sa kahalagahan ng pakikinig. Listen to Jesus. Listen to the words of Jesus. At siguradong kapag lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya, ito rin ang umpisa ng ating pagmamahal sa Kanya at ng ating pagsunod sa Kanya. So discipleship is possible if we become a good listener. Maging magaling, mahusay sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa salita ni Jesus. At pakinggan ang tinig ng Ama. Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Mga kapatid, let us be obedient to the Father. Let us listen to His Son, our Lord Jesus Christ, sapagkat dadalhin niya tayo sa kadakilaan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, buksan mo ang aming tenga, buksan mo ang aming puso upang kami palaging makinig sa tinig ng iyong anak na si Jesus. Ang pananampalataya namin na nakaugat sa Kanyang salita ay naway maging matatag. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.